pa mga kababayan, balik tayo sa pag nagdeklara ng martial law si Presidente. Kaya nga. Alam mo, ito doon sa mga DDS yung mga vlogger na sinusuportahan ninyo, Ay, mga bobo yung mga yan. sinabi nyo pa. Kasi isipin mo boss pinuprovoke nila ang mga DDS na magalit sa gobyerno. Hindi nila alam na pagka napilitan ng Presidenteng magdeklara ng Ma'am Lelebet, maraming salamat. Thank you. Hindi nila alam na kapag nagdeklara ng martial law si Presidente, wala nang posibleng eleksyon na magaganap. Wala. Sa 2028. At saka hindi ba nila, yan ang gusto ng tao eh. Kahit magpa-survey ka online, ang dami talagang gusto na wala nang term extension na yung hiningi ng tao. Gusto nila mabago na yung sistema. Alam nyo, sa totoo lang, kung pwede lang mag-1-on-1 na lang si Sara at si Bongbong Marcos eh. Sa susunod na eleksyon eh. Para magkaalaman na Kaya maghintay na kayo. Diba? Kahit nga po si Atty. Claire, ilaban mo kay Sara sa presidential, pakabugin lang Sa debate pa nga lang. Sa debate, mag-debate silang dalawa. Eto, doon sa mga DDC fake news vlogger. Bakit hindi nyo itulak si Sara Duterte makipag-debate kay Atty. Claire? Oo, nakahanda na si Atty. Claire. Tapos anytime daw, anywhere. Tapos i-vlog nyo, kayo lang, kayo mga mukhang pera kayo. Di ba? Kung talagang legit na matalino, magaling si Sara Duterte, bakit hindi nyo itulak na makipag-debate kay Atty. Kung debate na kasi Atty. Claire, handa na daw. Handa na eh. Ay, baka sabihin naman ng iba, hindi pang kay Banat Bay lang yan. Nakita nyo ba kung paano ipinahiya ni Atty. Claire sa Banat Bay? Kaya nga. Akin na yung tubig ko, Jay. Baka nga kay Boss Mike pa lamang. Sampilungin lang ni Boss Mike kasi Banat Bay. Kahit kasi Sara Duterte, ilang beses niya napahiya si Atty. Claire, ilang beses napahiya si Sara. May partida si Atty. Claire para parating nyo. Ikaw na daw mamili ng gusto mong topic. Ay, grabe yun. Ikaw na mamili. Ikaw Sara. na mapaghandaan mo lahat yan. Sara Duterte, labanan na si Atty. Claire. Total, sabi mo, matalino ka din. Ayan, ipakita mo na talaga dapat ka. Diba? Kung mapagod kayo kay Atty. Claire, akala ninyo gagaling-galing nyo. Pati si PBBM, sinabi nyo, hindi ka dapat maging Pangulo. Diba? Ngayon, sabi ng mga DDS vlogger na mga hindi naliligo, tatanga-tanga daw si Pangulong Bongbong. Patunayan yung hindi bobo at hindi mangmang si Sara Duterte. Siya pamagitan ng maayos na debate. Itulak nyo. Magkaalamanan. Ma'am Sato Margarita, good PM po, ma'am. Gagawin kaya nila yan? Hindi nila gagawin. Bakit? Alam nilang bobot mangmang si Sara Duterte. Bakit nila gagawin? Hindi nga sumipot sa debate si Sara nung tumakbo siya, di ba? Netisan. Pero alam mo, malaking kahihiyan ito pag hindi tanggapin ni Sara ang debate. Never nilang gagawin yan, maniwala kayo. Correct. Kasi alam nilang mahina at bobo mangmang si Sara Duterte. Mahina rin magsalita. Hindi niya maipaliwanag yung mga bagay, kailangan meron pang kasama. Natatanungin niya, ano nga ba yun? Diba? Alam niyo ba guys, mga kababayan? Ito, ngayon lang namin sasabihin to sa inyo ni Boss Mike. Noong 2022, ayaw talaga namin kay Sara. Kahit si Boss Mike, ayaw niya kay Sara. Alam mo yan. Ang busy natin lang si Tito Sen. Dapat. Nagkataon lang kasi na si Sara tumikit kay PBBM. Nag-viral kasi yung video ni Sara Duterte nung nasa Tacloban siya. Na sinasabi niya na nag-apply siya kay PBBM bilang Vice Presidente. Correct. Tapos meron pa mga pa I love you kay PBBM. Oy, Argo! Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Boss Mike nun eh. Ayaw daw talaga niya kay Sara. May basihan. May basihan. Kumbaga, kung sinunod lang talaga, hindi na sana nagsisi ang mga tao. Kaya kung si Tito Sen ang Vice Presidente. Pero kasi, hindi natin alam na traitor pala talaga ng mga Duterte. Tsaka bobo. Tsaka sa kabila ng magandang pagsasayos ni Pangulo, nakukuha pa nila siraan. Ito kasi ang pagkabaliw ni Sara. Ito yung sasabihin nila sinisiraan. Kita nyo una pa lang, eleksyon pa lang sinisiraan ni Duterte si Pangulo. Correct. Tapos sasabihin nyo ngayon lang sinisiraan kasi may nakitang hindi maganda. Gago ba kayo? Noong pa nila sinisiraan si Pangulo, hindi nag-uumpisa pa lang ang eleksyon, palinabanat nila. Correct. Para sabihin ninyo, ngayon lang naman na sinisiraan. Bigay ni Argo sa'yo.
Oy, Argo. Shoutout kay Argo ha. Shoutout kay Argo. Si Argo yan kakamping yan eh. Nung una boss, hindi ako naniniwala na, di ba, pag tinatawag na bobo yung mga DDS, hindi ako naniniwala nung una. Pero nung nakita ko ng aktwal, kung paano sila magpauto kahapon, kung paano sila magpauto kahapon doon sa... di ba? Madali pa ako doon. Doon ko dapat tunayan, aktwal yun mga kababayan, ito, personal experience namin, kahit ano nyo kay Boss Mike, at saka kay Montitire. Madali pa ako daw to, 100,000. Gaano po tulong? Tsaka lang yung magsisisi, kapag na-realize niya pag-uwi, gano'n naman ang mga DDS, di ba? Kapag na-realize niyo na late na, tsaka niyo pala maiisip na nabudol talaga kayo. Kaya hindi kami nagtataka na hanggang ngayon pinaglalaban niyo pa yung katwiran niyo kasi hindi pa kayo, matagal kayo matagal ma-develop yung pagkakaunawa niyo sa isang bagay na kung ano yung totoo. Tama. Di ba? Puro yan yung mga napinaniniwalaan nyo dahil dito sa ginawa nilang pag-sira sa isipan ninyo. Nitong kampo nito. Naniwala kayo. Tanong namin, sino pinaniniwala mo? Shema Harley ka daw. Yung spender yun. Parang hindi na nakikita si Harley ka eh. Wala na naniniwala. Alam niyo mga Duterte Dehan supporters, ang bumubuhay na lang sa anino ng mga Duterte, propaganda. Oo. Diba? Oo, propaganda na lang talaga. Actually nga, kung hindi Vice President si Sara, limot na ang mga Duterte. Correct. Kita niyo kung gaano ka-depressed na yung mga DDS nila. Si Sara Duterte na mismo ang nakikipag-away sa mga vlogger. Masasaktan kay Boss Mike. Kulang na nga lang, tawagan si Boss Mike. Tanungin, magkano ba kailangan mo para tumigil ka? Kaso ang problema, si Boss Mike mas mayaman pa kay Sara. Tingnan mo na. Labas ka ba siya ng salin? Wala pa. O yung Pangulo nga, sabi nga ng Pangulo, welcome lahat eh. Maglalabas eh. Ay, nako. Si Sara wala pang update kung maglalabas ba siya ng salin. Ang pinakalas na naglabas ng salin sa mga senador, mga Duterte Black. Kaya mahirap siguro i-doktor. Tingnan mo, ano nangyari ginawa ni Chis Escudero? Naglabas ng salin. Siya ang pinakamahirap. 18 million siya pinakamahirap pero nagre-regalo ng 1 million dollar. Oo, mas mayaman pa si Boss Mike Cervera kay Jesus Escudero. Isang pondo lang ang tatapat ng pera niya. Grabe. Kayo ba'y naniniwala sa ganun? Siguro itong si Chis at saka itong si Marcoleta nag-uusap. Parehas diskarte nilang dalawa eh. Katulad ngayon, si Marcoleta. Hindi rin natugma yung kanyang ibinigay na salin. Doon sa kanyang ginastos. Sa sosi niya. Ngayon meron siyang nakakaharaping kaso dyan sa Comelec. Dahil sa pagsisinungaling niya na maaaring ikatanggal niya bilang senador. Ay, pwede. Di ba? Pwede pala mas masibak talaga yung mga yan. Sige, tirahin nyo. Talagang may dahilan pala para masibak yan si Marcoleta. Oo. Kasi ang dami kapalpakan. Shoutout kay Ma'am Dolly Waves ha. Shoutout din kay or Arnold Lopez, hello. Kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma, may galap shoutout ha. Hindi ko makita yung mga comment kasi ang bilis. Oo. Tumpa. Isang mansyon lang. Nichis iyon, Boss Mike. Decline mo na yun. Kaya nga. Decline mo. Diba? Teka. Okay na ba? Okay na? Sound daw. Hindi ka talaga. Pag-usapan natin, Sino? yung sinabi ni former Senator Trillanes dito po kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kung matatandaan niyo kahapon, mga kababayan, tawag dito. Ba't ganyan? Yung So ito na mga partner. Di mas maganda, di ba? Si Senator Bato de la Rosa, sinabihan ni former Senator Trillanes na magpakalalaki naman. Kasi di ba kung matatandaan niyo mga kababayan, noong mga panahon na hindi pa lumalabas yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na, "Go Mr. Trillanes, mark my day. Make my day. Make my day. Daldal ka ng daldal dyan. Gusto mo sumama ka pa, ikaw magposa sa akin." Yun. Ngayon di ba Boss Mike, sabi mo kagabi, hindi na pumapasok. Ibig sabihin, Hindi na nga pumapasok.
pumapasok. Joe Guitar, maraming salamat. Ngayon, kung hindi na pumapasok, ibig sabihin nagtatago na. Kaya nga. Wala na yung idea kung nasaan. Wala na. Nagtatago dahil may kasalanan. may kasalanan. At lumabas na nga ang kareswaran. Isipin nyo, ito sa mga DD-shit ay pakakaintindi namin sa inyo. Kung sinasabi ng mga DD-shit na fake yung kareswaran, sinasabi ni Kaufman, kat ang isip, bakit kailangan magtago ni Bato? Kaya nga. At bakit mag-absent? Pinapasahod kayo ng gobyerno tapos absent kayo. Bakit dati napakasipag naman niya pumasok sa mga hearing? Lakas ng loob niya magpahepa. Bakit ngayon? Hindi na nagpapapasok. Hindi na makita sa mga plenary. Kahit press ko nga, hindi na magawin. O diba? Ibig sabihin, alam ni Bato na anytime, pwede siya ma-arrest. Correct. Pwede siyang damputin. Pwede siyang damputin. Alam ni Senator Bato de la Rosa na malapit na yung kanyang tawag dito, malapit na yung posibleng ma-aresto siya. Pero alam mo si Bato, tatraidurin niya ng mga kalyado ni Duterte. Kasi sila lang po nagtatraiduran eh. Tama. Kasi biruin niya mga kababayan na ito, maliwanag naman na sinabi ni former Senator Trillanes kay Senator Bato de la Rosa ngayon na magpakalalaki ka. Harapin mo. Harapin mo. Harapin mo. Yung mga pananagutan mo ngayon. Mag-explain ka sa taong bayan kung totoong walang warrant. Tsaka labanan niya yung kaso laban sa kanya. In a due process, yung legal. Tsaka in-advise na ni Sara yun eh. Patunayan niya na wala talaga siyang kasalanan. Kaya ang problema mismo yung legal counsel ni Bato de la Rosa, yung team niya, ang nagsasabi na na hindi nila isusuko, hindi nila isusurrender itong si Bato de la Rosa. So ibig sabihin magiging wanted siya. Magiging wanted, magtatago. Oo. So Interpol pa naman yung may doon. Interpol pa naman ang may hands doon, may kamay doon. So ibig sabihin, malalagay si Bato de la Rosa soon sa mga blue list or red list. At saka isipin nyo mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, dati sinabi niya gusto niyang samahan, alagaan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero maliwanag naman mga kababayan na sa inaasta niya ngayon, inaasal niya na ayaw niya magpa-aresto, ayaw niyang harapin yung mga pananagutan niya. Maliwanag naman mga kababayan na ayaw niya talagang samahan itong si Digong at gusto niya na suluhin ni Digong lahat ng pananagutan doon po sa dahig. So ibig sabihin, hindi naging tunay yung pagsuporta at pagmamalasakit ni Bato de la Rosa dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At saka halimbawa mangyari, isusurrender na ni Bato yung sarili niya. Baka ito pa nga ang mag-witness laban kay Rodrigo Duterte para lang na ma-escape niya yung sarili niya eh. Tama. Baka mamaya mangyari dyan, diin ni Bato de la Rosa itong si Duterte at patapasin na talagang kung hindi nyo susundin yung mga inutos ni Digong ng panahon na siya ay PNP chief, sisibakin siya sa pwesto at hindi siya tutulungan maging senador. Mangyayari talaga yun. Kasi imagine mo naman, 10 taon kay kukulong habang 10 taon ng hearing. Then 30 years ang conviction. May mga anak din si Bato. Kaya nga. Oo, may pamilya din siya. So handa niya bang i-sacrifice ang pamilya niya for the sake of Rodrigo Duterte? Tama. O ngayon, ang posibilidad dyan, baka magiging isa sa mga witness laban po sa kanyang former boss. Para lang na ma-save niya yung kanyang penalty. At saka maliwanag din naman doon sa sinabi ni Sara na matagal niya nang ina-advise, itong si Bato de la Rosa na kumuha ng abogado. Doon pa lang sa mga sinabi niyo ni Sara Duterte, ayaw niya na talaga makialam sa posibleng pananagutan ni Senator Bato de la Rosa. Paano pa siya makialam? Na-implicate na yung pangalan niya. Pati pangalan niya na nababanggit din. Kaya nga nag-advise siya kay Bato de la Rosa, matagal na humanap na si Bato ng ICC accredited lawyer. So, ibig sabihin na pag-aralan ng mga team nila na malakas po ang ebidensya sa accusation ni former Senator Trillanes na binabaliwala ng mga Duterte diehard supporters. Kaya sa totoo lang mga kababayan ako buo yung suporta ko ngayon kay Trillanes kasi talagang lahat ng sinabi niya nagkatotoo, boss. Lahat ng mga
dating ipinaglalaban niya, nakita natin yung resulta. Correct. Pero noon, pinagdahan pa natin yan. Binabatikos pa natin noon. Oo. Alam nyo, yan yung mga kailangan ng ating bansa kung magkakaroon man ng susunod na eleksyon, yan yung mga ganyang klase ng tao na may paninindigan, may vision, yan yung mga kailangan ng bansa. Very consistent. Sinira lang ng mga Duterte yan kasi magiging ano talaga. Oo. Si Digong number 1 yan, si Digong number 1 ang character assassinate kay Trillanes. Sentry lang malakas. Talagang malakas. Biruin nyo, pinakulong si Digong. Oo. Diba, sinabi niya dati sa mga interview ng presidente. Babalikan niya. At pag nawala sa pwesto si Digong bilang presidente, hahabulin niya at ipapakulong niya. Nangyari. Nangyari. Ibig sabihin, kung magiging halimbawa, itong si Trillanes ay magkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno, mga kababayan. So, hindi malaki suportahan siya ng tao. Pala rin maging presidente o vice-presidente, grabe yung mga korap dyan, hindi uubra. Baliktad yung ano mo. Hindi uubra yung mga korap. Kay Trillanes kasi pag sinabi niya tatrabahuin niya talaga. Hindi niya talaga uurungan, tatantanan. So para sa akin, yung mga katulad ni Trillanes yung kailangan natin in the future na isang ehemplo ng leader na pwedeng ipagpatuloy yung mga ginagawa ni Presidente BBM. At saka ito pa, mga kababayan, ngayon hinahabol ni Sentry itong si Senator Bato. Kung talagang lalaki ka, Senator Bato, magpakalalaki ka. Huwag kang magpakabakla. Huwag kang tumulad kay Roque. Baka tumulad ka pa. Bakla ka ba? Tanong namin, bakla po ba kayo? Tanongin nyo. Hindi po label yan. Senator Bato, ang laki po ng katawan nyo. Oo nga, bakla pa kayo. Ang katawan ni Bato? Mas malayo pa sa akin. Hindi naman natin. Kasi ito bakla ka ba Bato? Sikoy. Senator Bato. Bakla ka ba? Bakla po ba kayo? Sagutin mo. Mahiya naman kayo kay former Senator Trillanes. Oo nga. Pinaghirapan ni former Senator Trillanes to ng ilang taon, maipakulong ka lang. Correct. Ngayon, ang kapal ng mukha mo. Ngayon, na nagkaroon na ng resulta yung ginawa ni former Senator Trillanes na dinaan sa legal, naghintay na matagal na panahon. Sana kayo naman. Tanong lang natin. Magpakita ng teka muna, tanong ko lang sa mga Dutertads. Dutertads. Kung may kasalanan pala si Trillanes noon, panahon ni Digong lahat nasa kanya nakapangyarihan, bakit di nyo napakulong si Trillanes? Tsaka sinubukan. At saka Walang kaso si Sunny Trillanes o walang bahid korupsyon. Walang issue ng Walang maibutas yung tatay nilang nasa Netherlands. Wala, kaya tuloy ang nangyari, siya yung nakulong. Hoy, Senator Bato, oras na para samahan mo na yung tatay mo. Kasi na pagluto ka isda. Oras na para magpaposas ka kay Trillanes. Ito na yung panahon na hinihintay natin. Napakagandang pagkakataon ito na pound for pound ng left and right pag sinapak si Bato itong bangagan. Para naman may pakita mo sa mga DDS na ikay tunay na matapang. Ang sabi nga ni Budoy, Bato kuha ka na ng abogado mo sa ICC, hindi niya sinunod. Di ba sabi mo kahit saan mapunta si Digong sasamahan mo? Ipagluluto mo pa ng munggo. Bakit ngayon nagtatago ka? Ito na yung pagkakataon mo. Paano mapagsilbihan mo? Teka lang, usapang lalaki. Hindi ka Bato, hindi ka nababagay doon sa Senado. Bagay ka doon sa Netherlands. Samahan mo yung tatay mo. Sapagkat hindi ka nauubra kapag ito na ang pagbabago sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ang magnanakaw. Liwag dito! Huwag kang mag-alala dahil ni-request na daw ni Senator Trillanes yung kwarto mo. Katabi lang ni Digonyo. Ito pa. Ng butas para pwede nang ilusot yung kamay mo.
tagahugas ng puwet Puwet. ng amo mo. There you go. Pero in fact, Senator Bato de la Rosa, naghanda na kami ng eroplano. Ikaw na, puta lang ha. Huwag ka mag-alala, Senator Bato. Huling bara. Dala na namin ang eroplano mo papuntang Netherlands. Hinanda na ni Boss Mike yung impaktong sasakyan mo para torture ka naman kung magkataon doon. Tapos, yung CR mo, hinandaan na rin namin ang tornilyo. Balang 45 at nagbabagang init na tubig sa eroplano. Nang sa ganun, maramdaman mo naman yung sakit at init na naramdaman ng pamilya habang ginagawa nyo yung pagpatay sa ibang Pilipino. Ay, mga lalaki, lumabas yung mga bakla sa Rocker. Isama nyo na si Tio Moreno dito. Bato, huwag kang mag-alala. Yung sasakyan mo, may parachute para lang sa'yo. Bring it on! Yung piloto, hayaan mo na. Dahil ang piloto mo, si Bongo. Magpapatakbo pa. Kikilitan kayo ng unti-unti doon sa Netherlands habang nakikita ng pamilya nyo yung masakit na kahihinangnan ninyo tatlo. Pero huwag kayong mag-alala, mga brother and sister. Mga brother and sister, di pa tapos ang laban na to. Nag-uumpisa pa lang tayo. Yes, correct. Yung battle ni Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin, mamaya mga kababayan ko, para yung mga destabilizer unti-unti na napapalubog. Abay, aantayin namin yun. Sa pagbabalik namin sa Pilipinas, usahan nyo ang Vengador! Nandito na naman! Bukas na yan! Bukas na yan! Kita-kita po tayo. At meron po kami bisita para sa inyo. Isang Vengador din na abogado. Kita-kita po tayo. Maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye. Diyos ko, ginuho ko. Parang sinaniban kayo. Ano?